maging ang ceasefire committee ng gobyerno at ng MILF o ng Moro Islamic Liberation Front, hindi raw alam ang operasyon ng PNP-SAF sa Mama Sapano sa Maguindanao. Aminado naman ang Government Peace Panel na pansamantalang nadiskarel ang peace process dahil sa madugong engkwentro. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, temporary setback o pansamantalang pagkakadiskarel sa prosesong pangkapayapaan ang dulot nitong Mama Sapano incident ayon sa Government Peace Panel. At sinabi mo kanina, hindi alam ng ceasefire committee maging ng 105th Base Command ng MILF na may operasyong ganitong gagawin ang PNP-SAF. Ang sagupaan sa pagitan ng PNP Special Action Force at mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at Moro Islamic Liberation Front o MILF ang pinakaseryosong breakdown ng ceasefire agreement simula nung upo sa pwesto si Pangulong Aquino noong 2010. Ayon kay Government Peace Panel Chairman Miriam Coronel Ferrer, may ceasefire committee para maiwasang magkabangga ang MILF at puwersa ng gobyerno. Pero sabi ni Ferrer, ang operasyon daw sa Mama Sapano, Maguindanao, hindi alam ng ceasefire committee maging ng 105th Base Command ng MILF. Alas 6 na ng umaga nang malaman ng mga miyembro ng ceasefire committee na may gulo. Kinausap kaagad yung concerned MILF commanders na wala dun sa lugar, pero sila yung may hawak dito sa mga tao na to. At sila rin ang nagbaba kaagad ng order sa mga tao sa community, tao nila sa community na tigil putukan, pull out, assist. Kung gumagana ang ceasefire committee, saan nagkaproblema? Sino ang nag-utos na pumasok sa kilalang teritoryo ng MILF? Nananatili pa rin ang tanong na ito dahil kahit ang PNP, hindi ito masagot. Pero alam ba ng MILF na may wanted ang pamahalaan na nasa teritoryo nila? At kung ganoon, kinakanlong ba nila ang mga ito? Does the MILF know na JI cells exist, the BIFF exist in that area? Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin sila na yung gumawa ng law enforcement. Unang-una, ayaw nga natin na may ibang armadong grupo gumagawa ng law enforcement. Pero katulong natin sila sa ilang bagay-bagay. And they know. Alam nila, maaaring magkakaanak sila, pero ang punto dito, they have to keep the peace in their own communities. Aminado si Ferrer, pansamantalang nadiskarel ang prosesong pangkapayapaan. Ngayon pa lamang 2 senador na ang nag-atras ng kanilang pagsuporta sa pagpasa ng Bangsamoro Basic Law o BBL na magtatatag ng Bangsamoro Government kapalit ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kung ngayon pa lang, no, sasabihin lang nila paulit-ulit, hindi nag-coordinate. Sa BBL kasi, may sarili silang pulis, may sarili silang NAPOLCOM. Nakalagay lang under PNP. So kung in the future magre-raid ang NBI o magre-raid ang PNP sa droga o terorista, imamasaker din nila ang mga taga-NBI o taga-PNP. Ang sasabihin lang nila, hindi kayo nag-coordinate. Marami sa mga senador ang tingin ko ang mababago ang kanilang posisyon dito dahil sa nangyari. Kasi masyadong kawawa ang nangyari sa ating pamahalaan. Sa Kamara, tuloy naman daw ang hearing para rito. What we are saying is that we continue, but the 4 areas, contentious areas of public safety and national security, which Congressman Biaso has requested, indeed, we have approved that will not be taken up while we proceed with the line by line because we are going to wait for the report, investigation report. We understand how our legislators are feeling. Now, they have been helping us see through this legislative process. So, ang burden talaga nasa amin eh. Nasa MILF, nasa government na nag-negotiate nitong agreement na to. Ngayong Biyernes, maghaharap ang gobyerno at MILF sa Malaysia para pag-usapan ng schedule ng decommissioning o hindi na paggamit ng armas ng mga MILF combatants. Kung masusunod ang timetable ng ad hoc committee, tatalakayin sa plenaryo ang panukalang batas sa February 16 at ipapasa sa Senado at kay Pangulong Noynoy Aquino sa Marso. Not just those who say, ayaw na. Anong alternative? Yeah, anong alternative, Gera? Back to square one? Gusto ba natin yon?